Hi guys! Welcome to my YouTube podcast, Merzano TV 2.0. Medyo nagtatanong siguro yung iba, Sir Merzano, ibang setup mo, hindi ka ata reaction video. Yes, di ako reaction video ngayon, pero mag-react tayo guys. At magbibigay ng commentary dito sa mga pangyayari dito sa loob at labas ng Kalingap. At syempre guys, gusto ko munang batiin, syempre, ang nag-iisang Kuya Bal Santos Matubang na talaga nag-i-enjoy ngayon sa Thailand. Kuya Bal, ingat po kayo dyan. Sampu ni Ate Edna, ni Kalingap Rob, ingat po kayo dyan palagi. At samahan nawa kayo ng Panginoon sa inyong paglalakbay sa abroad. Pero sa lahat ng mga kababayan natin sa Pilipinas, kahit sa Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao at even sa abroad, sa mga kapwa OFW natin yan. Shoutout po sa inyo, magandang araw po, Iba ata madaling araw na or gabi. So kung meron po kayong oras, pero meron kayong oras na gusto nyong spend, pwede po dito sa ating podcast, So medyo iba lang po yung ating setup, O medyo audio lang tayo kasi medyo gusto ko kasi alam ginawa ko tong podcast guys para kasi alam marami sa inyo yung talagang hindi nanonood, gusto nakikinig lang. So gawin natin tong parang radio itong ating podcast. At maganda ang pag-uusapan natin ngayon about dito kay Japina, At talaga maraming napapatanong na parang talagang tinatarget ngayon ng EDSI. Itong ni Japina. Alam naman natin si Japina. Ito guys disclaimer, nandito ako para hindi makipag-away. At wala akong against personally kay Japina, Pero siguro sa mga point na sinasabi niya at ginagawa niya dito sa Kalingap, para sa akin medyo disagree ako, which is normal naman, kahit naman sino, lalo sa ginagawa niyang content, ako talaga disagree ako. At naiintindihan ko naman siya sa point na yan, Kung may pinaglalaban sa buhay niya, karapatan niya yun. But still, sabi ko nga, meron din karapatan ang Kalingap. Kung siya may karapatan, dapat bigyan niya din ng karapatan itong Kalingap. Lalo na ngayon, meron na naman siyang ginawang komento. Ako, ewan ko kung matutuwa kayo dito, pero ako di ako natutuwa. Medyo ako nababadtrip ako totoo lang guys masama lang loob ko, pero hindi natin personal, doon lang sa sinabi niya, Kasi talagang kahit ako talaga nagulat ako yung sinasabi niya hindi daw deserve ni Kalingap ni Kalingap Edu o ni Papa Eds na bigyan ng sponsor, At mamaya tignan natin guys yung sasabihin ng mga viewers natin, ng mga listeners natin regarding dito sa issue na to. Pero para sa akin talagang I'm really disappointed sa mga sinasabi niya. Sana sa lahat ng mga viewers nito at followers nito, sana manood kayo sa akin guys, para may matutunan kayo. Hindi kayo basta-basta nakikinig, Hindi porket iniidolo nyo, paniniwalaan nyo. Kahit ako, kung may nakikita kayo mali sa sinabi ko, pwede kayo mag-disagree, Hindi ko kayo pipilitin na para paniwalaan din ako. Alam ko sa sarili ko nagkakamali din ako guys. Pero hindi naman ako yung parang talagang lahat pinapakailaman. Di ba guys, Pero anyway, pakinggan muna natin itong sinasabi niya. Try natin to guys, bigyan ng reaction at commentary. So, pakinggan natin to guys. Guys, mukhang may problema at ang ating ayusin lang po natin to guys, Yan, medyo ulitin natin. Yan. Pasensya na po guys, play natin ulit. Gusto ko yung kanilang kasi ngayon ang kids nagbigay na naman ng 30 sacks kay Edu. Ewan ko ba naman po kasi sa mga sponsor, napakadaming dapat tulungan, pero dyan pa kayo. Akala mo Japina, sinasabi niya rito, yung cakes daw nagbigay ng 30 sacks of rice, Isang sakong bigas ang ibinigay ng kegs. Unang-una, wala kang pakialam dun. At alam mo ba ang ibig sabihin ng kegs? Baka kegs ka ng kegs, hindi mo alam ibig sabihin yan, Japina. Naiintindihan mo ba sinasabi mo, Japina? Ilalo yung mga viewers net at followers, Pakinggan nyo po ito, Baka hindi alam to ni Japina. Kegs ng kegs, hindi niya alam. Baka FYI, Sabi ko sa'yo, Kalingap, Kegs, Kalingap, Edu Global Supporters.
Kegs, ibig sabihin, mga supporters talaga ni Edu yan ever since nag-start si Kalingap Edu. Supporters niya na talaga yan. Yan ay mga iba't ibang tao, no? Sa iba't ibang antas ng pamumuhay, meron sa Pilipinas, meron sa abroad. Yan po ay nagkaisa sila na tumulong at magbigay ng tulong dito sa programa o sa pag-i-scout o sa pagtulong o sa paggagawa ng charity vlogger ni Kalingap Edu. So nabuo yan ever since pa, ano? Shoutout po sa admin ng mga Kegs. Thank you so much. So, ito yung dapat maintindihan ni Japina. Yang Kegs po, no? Yang Kegs po ay Kalingap Edu Global Supporters. Ngayon, pag sinabing Kegs, kay Edu lang yan. No, primary ng kanilang mission and vision ay tumulong sa mga programa at pagtulong ni Papa Eds. Yun yung ang dapat mo maisip, ano, no? Ito yung dapat mo maisip, Japina. So ngayon, pag sinabing Kegs, so automatically nagbibigay yan sila kay Papa Edu. Ngayon, kung di sila magbibigay, ay palitan nila pangalan nila. Di ba guys, napaka-logical ng sinasabi ko. Kegs yan eh. Natural kay Papa Ed sila magbibigay, hindi kay Papa Dan, hindi kay Kalingap Rob, at hindi kay Kuya Bal. Kasi Kegs sila. Pero, ang Kegs po ay tumutulong po din sa lahat yan. Kaya lang, syempre, nagawa yung grupo nila yan para kay Papa Ed. Syempre, Kalingap yan eh. Yun yung gusto nilang mangyari sa buhay nila, na yan ang gusto nilang supportan si Papa Ed. So, walang mali doon. Oh, di ba? Oh, pero tuloy natin to guys ha. So ito medyo pag mahirap talaga pag wala kang alam sa mga nangyari, no? Dada ka ng dada eh. 30 subs kay Edu. Ewan ko ba naman po kasi sa mga sponsor, napakadaming dapat tulungan pero diyan pa kayo. Less talk, less mistake pero less talk, less mistake. Eh, ikaw nga less na yung talk mo, mali ka pa eh, di ba? Real talk lang, di ba? Less talk, less mistake. Less na nga yung sinasabi mo, mistake pa sinasabi mo. Hindi porket less ang talk mo, ay tama ka na. Hindi. Ang totoong pananalita o yung totoong talk, no, may laman, may sustansya, may basihan ng sinasabi. Kahit ikaw mag-less ka ng talk, mali pa rin ang sinasabi mo. O, try natin ulitin ha. Ulitin natin yung sinasabi mo ha. Edu. Ewan ko ba naman po kasi sa mga sponsor, napakadaming dapat tulungan pero diyan pa kayo. Parang siya pa ang galit ha. Talagang ano ba sa mga sponsor? Parang sinasabi mong tanga yung mga yan. Tsaka hindi mo pwedeng turuan yan, no? Hindi yan hiya yan mga may pinag-aralan yan. Alam nila ginagawa nila. Ba't sino ka ba? Ba't parang ayaw mong ipatulong sila kay Papa Eds? Ilang taon nang tumutulong kay Kalingap Edu yung mga yan. FYI, baka hindi mo alam. Diba? Ang hirap kasi dada ka na dada, para kang Armalite. Para kang Armalite lang ha. Inahalimbawa sa Armalite. Sobra ka makaano. But anyway, tuloy natin ito sinasabi mo. Less talk, less mistake pero real talk lang. Sa daming mahihikap sa mundo, bakit dyan pa kayo tumutulong? Real talk lang ano ha. Ito real talk lang Japina. Sa dami ng content, ba't Kalingap ang kino-content mo? Oh, kino-question mo kino-question mo yung sponsor. Sa dami ng mahihirap, bakit kay Kalingap Edu dapat itulong? Ngayon, tatanungin kita, sagutin mo ko. Sa dami ng content, ba't sa Kalingap ka nagko-content? Oh, binabalik ko lang yung yung sinasabi mo ngayon. Sabi mo, no? Sa dami ng mahihirap, bakit si Papa Ed yung tinutulungan? Hindi mo ba alam ang mission and vision ng Kegs? Tinutulungan nila si Kalingap Edu hindi dahil si mismong Kalingap Edu ang tinutulungan nila. Tinutulungan nila yung paggawa ng mabuti ni Kalingap Edu. Dahil si Edu, hindi niya man lahat hindi niya kaya lahat. No, meron siyang i-scout, hindi naman niya kayang i-provide lahat talaga yan, guys. Ngayon, may mga mababuting mga puso sa pagkataon ng Kegs ang tumutulong kay Kalingap Edu. Hindi porket tinulungan si Kalingap Edu ay ibig sabihin si Kalingap Edu ang tinutulungan nila. Kundi yung programa ni
Kalingap Edu, yun ang itatak mo sa kokote mo. Yun ang dapat mong maisip. Di ba? Itatak mo sa kokote mo yan, Japina. Di ba? Yan, nagawa yan, hindi yan dahil hindi nagawa yung cakes na yan, hindi dahil kay Kalingap Edu na para ang dating, ikunukumpara mo yung mahihirap kay Kalingap Edu. Ang dami sa dami ng mahihirap, ba't si Kalingap Edu doon dapat ang tinutulungan? Hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng sponsor? Nakakaya ka naman. Ba't ganyan ka? Akala mo ba nag-iisip ka? Less na yung talk mo pero mistake ka pa rin. Pambira ka naman. Hindi ako galit. Japina, real talk lang. O, isa pa. O, sige. Play natin to ha. O, tanong ko, sagutin mo ko ha. Sa dami sa ikaw, sabi mo, sa dami-dami na may hirap, bakit si Papa Eds ang tinutulungan ng mga sponsor? Galit na galit ka pa, parang disappointed ka. Ngayon, sabihin ko sa'yo, ibalik ko sa'yo as a content creator, sa dami ng content, bakit Kalingap ang kino-content mo? Sabihin mo na naman, karapatan mo yan. Kung ikaw malakas ka magsalita ng ganyan, pero pag ikaw binalik sa'yo yung sinasabi mo, galit na galit ka. Kasi karapatan mo. Ay, karapatan din nila yan. Kung ikaw may karapatan ka na pumuna, na kung sino gusto mong punahin, sila may karapatan din sila kung sino ang gusto nilang tulungan. Wala kang karapatan dun. Yan ang real talk. Marami pa kong talk ha. Hindi nga ako nag-less ng talk eh. Hindi kita nayayabangan, Japina. No? Totoo lang. Tuloy natin. Mistake, pero real talk lang. Sa daming mahihikap sa mundo, bakit yan pa kayo tumutulong sa mga... Ito ha, please, wala ako against kay Edu. What I mean... Daw against, pero ramdam na ramdam may against ka. Alam mo, ba't ko nasabi? Bakit pinapakailaman mo yung sponsor ni Kalingap Edu? Halata ka masyado. You're not concerned. Kasi kung concerned ka, ba't mo kina-question yung pagtulong ng sponsor ni Kalingap Edu, which is Kegs? Kalingap Edu Global Supporters. Sabi mo, wala kang against? Yeah. No, mas marami pa pong dapat bigyan ng tulong na naghihirap, no? Ito, Japina. Marami pa lang dapat tulungan na may hirap, ikaw pala nakakaalam ng mabuti. Ikaw pala ang hero. Ikaw pala ang pinaka-the best. Bakit, Ikaw kaya ang tumulong sa sinasabi mo. Gawin mo yung sinasabi mo. Yun ang i-content mo ngayon. Hinahamon kita. Malagaling ka magsalita sa mga vlogger, content creator, especially sa mga charity vlogger. Real talk. Ito, real talk I-content mo yung mahihirap. Hindi masama i-content na mahihirap. I-content mo sila. Ay, yung programa ng ABS-CBN tsaka GMA, kino-content nila yung mahihirap Even Jessica Soho. O ngayon, nahamon kita. Sa dami ng content, ikaw ang kutumulong at ikaw ang mag-content. Bakit hindi mo gawin? Sa dami ng mahihirap sa Pilipinas, sa dami ng problema sa Pilipinas, bakit inuuna mo ang problema ng Kalingap? Nahamon kita, especially sa mga viewers mo, mga followers mo. Sagutin niyo ako. Sa dami, alam pala niya ang problema ng Pilipinas, alam niya pala problema ng mahihirap. Bakit niya inuuna ang problema ng Kalingap? Na wala namang ginagawang masama. Tumutulong naman sa kapwa. Kayo pala nakakaalam na mabuti, dapat kayo ang gumawa dapat kayo unang gumawa ng mabuti. Question sa iyo yun Marami palang dapat tulungan. Ngayon, ikaw tanongin kita, maraming dapat content. Ba't kino-content mo Kalingap? Yan ang real talk. Di ba? Tuloy natin. Sa bagay, ewan ko, di naman kasi ako nanonood kay Edu. Sa totohanan lang, nakasupport ako sa EDC kasi gusto. Totoo ba yan?
na hindi ka nanonood kay Papa S. Akala ko ba solid kalingap pa noon? Defender ka ng kalingap. Imposibleng hindi mo napapanood o kilala si Papa Eds na pinagmamalaki mo sa mga viewers mo and followers mo na defender ka ng kalingap. Matagal ka na sa kalingap, halos kasabayan mo yata sila sa Sir July o mas nauna ka pa sa mga yan. Ang tanong ko sa'yo, kasi sabihin mo hindi ka nanonood kay Papa Eds, paano nangyari? How come nasasabihin mo na ikaw ay hindi ka nanonood kay Papa Eds? Nag-excuse ka pa. Ewan ko na lang sino maniniwala sa'yo. Yung kanilang, kasi ang ganda ni Beyonce, and then yun nga, sabi ko nga, sinusuportahan ko si Edo dahil ka-brother ko, pero hanggang doon lang yun. Tama? Wag ka na magpaano, no? Ako para sa akin, kung tatanungin mo, hindi ka dapat suporta ng mga EDSI. Sabi mo nakasupport ka sa EDSI? Kasi maganda si Beyonce. Ang alam mo ba ang ibig sabihin ng EDSI? Edu at Beyonce. Tapos ikaw, sinusuporta mo lang si Papa Eds because kapatid mo siya sa pananampalataya o sa religion nyo. Marami yung kaibigan na INC, mababait. Ngayon, sinasabi mo lang, sinusuporta mo lang si Papa Eds kasi kapatid mo siya sa pananampalataya. Sabi mo Ibig sabihin ba, hindi mo siya sinusuportahan sa kanyang mabubuting paggawa? Bilang kapatid sa pananampalataya, hindi lang yung pagiging kapatid, no? Pagiging member nyo doon sa religion nyo, no? Dapat isipin mo yung mabuting ginagawa ng iyong kapatid. Suportahan mo din yun. Marami kong INC na kaibigan, hindi ganyan magsalita. FYI, take note mo yan. Ikaw, ipagiging magkapatid lang palang iniisip mo kay Papa Eds. So, ibig sabihin, yung ginagawa niya mabuti, ayaw mo. Tisod ka. Ewan ko, sino ministro mo? Sana mapagsabihan ka. Pakinggan pa natin sinasabi niya. And then yun nga, sabi ko nga, sinusuportahan ko si Edo dahil ka-brother ko, pero hanggang doon lang yun. Pero pagka meron akong gusto ko yung kanilang, kasi hanggang, ngayon nabubulol ka pa. Di mo na alam tuloy, sasabihin mo, pa utal-utal ka. Ano ba yan, Japina? Kids, nagbigay na naman ng 30 subs kay Edu. Ewan ko ba naman po kasi sa mga sponsor, napakadaming dapat tulungan, pero dyan pa kayo, less talk, less mistake. Di ba? Less talk, less mistake. Less na nga yung sinabi niya, nagka-mistake ka pa. Saka ikaw, di mo ba naisip yan, no? Di mo ba naisip? 30 sacks of rice? Sa tingin mo, mauubos ni Papa Eds yan? If that's, kung ipe-pertain mo yan as personal consumption, di mauubos ni Papa Eds yan. Hindi mauubos ni Papa Eds sa loob ng isang taon? I don't know, siguro, sabihin na natin, no? Assuming lang. Baka mali ako, estimation ko. Umabot yan ng isa loob ng isang taon. Di ba? Sobra-sobra yan. Di mo ba naisip para sa beneficiary yan? Di ka kasi nag-research nagmamagaling ka palagi. Kaya alam mo, di ka natututo. Kasi talagang puring-puri ka ng mga followers sa viewers mo Hindi nila alam, inuuto mo lang sila. Last time si Ruel of Malalag, pinalapa mo sa live mo. Siyempre, nung nagkamali ka, medyo binabash ka, marami nagalit sa'yo, hingin ka lang ng sorry. Later on, ganun din gagawin mo kay Eds, no? Pinapalapa mo sa live mo, sa mga viewers mo, ibabash niyo yung tao. Kapag nagkamali ka, na-feel mo na, magsasorry ka lang. Pero ako, as a Eds supporters, no? Hindi kita susuportahan. Hindi ka marunong mag-isip. Sorry this is only my analysis and opinion. Hindi ka nag-iisip, no? Nagsasalita ka, no, na hindi mo alam ang sinasabi mo. Actually, fake news ka pa lalabas dyan Kasi pinapalabas mo sa viewers mo,
Ibinigay yung 30 sacks of rice kay Papa Eds lang. Parang personal consumption. Yun ang dating sa akin eh. Kasi ikinumpera mo siya sa mahihirap eh. Dapat ibigay sa mahihirap eh. Kaysa itulong kay Papa Eds. Hindi mo ba alam yung 30 sacks of rice ay para yung sa beneficiary ni Kalingap Edo? Sa dami nun. Tuloy natin. Real talk lang, sa daming mahihikap sa mundo, bakit yan pa kayo tumutulong sa mga, eto please, wala ako against kay Edo. What I mean, no, mas marami pa pong dapat bigyan ng tulong na naghihirap, no? Sa bagay, ewan ko, di naman kasi ako nanonood kay Edo. Di ba? Hi, Japina! Ikaw na mismo may sabi, hindi ka nanonood kay Papa Eds. Pero, pinagmamalaki mo sa mga viewers mo na solid kalingap ka noon, at matagal ka na sa kalingap, how come na hindi mo kilala si Papa Eds? Kung magsalita ka sa mga viewers mo, talagang akala mo, kilala mo na kalingap eh. Yun naman pala, sabi mo, hindi ka nanonood kay Papa Eds. Sino niloloko mo? Di ba, akala ko ba, alam na alam mo lahat din sa kalingap? Kung makapagsalita ka, wasak na wasak. Wasak na wasak pala, hindi ka pala nanonood ng ibang programa ng kalingap. Lalo na yung programa ni Papa Eds, wala kang idea. Hindi ka ganun ka-credible na content creator, sorry to say. Ang lakas mo mag-jump in conclusion na ang kalingap ay magulo. Ang kalingap ay wasak na wasak. Sabi mo yan sa mga live mo. Pero, hindi ka pala nanonood ng buo. Hindi wala kang idea sa ibang mga charity vlogger katulad ni Papa Eds. Daldal ka ng daldal, wala ka palang ebidensya. Yung pala, hindi ka nanonood. Be responsible content creator, Japina. Huwag mo habulin palagi views. Napaghahalata ka na. Napaghahalata ka. More on views ka. Hindi ka nagbabalidate ng information. Dada ka ng dada. I'm sorry to say. Kaya tatawa ako sa mga viewers na nakikita comment, bilib na bilib sa'yo. Nakakaawa sila. Sana huwag mong lokohin yung mga viewers mo. Naawa ako. Dada ka ng dada, pero walang sustansya. Magaling ka lang magsalita, pero napaka-unfair mo. Wala kang delikadesa sa kalingap. Lakas kang magsalita, ang dami palang mahihirap, dapat yung tulungan. Ibalik ko sa'yo. Ulitin ko, sa dami ng content, ba't kalingap ang kinokontent mo? Mahiya ka. Ang daming problema ng Pilipinas, pwede mong i-content mga politiko. Tuloy natin. Sa totohanan lang, nakasupport ako sa EDSI kasi gusto ko yung wag kahit magsumibsat ka pa sa EDSI, hindi ka susuportahan ng mga yan. Now alam na nila ugali mo. Ginawa mo yan noon kay Ruel. Dati nakasupport ka sa Rochelle, ngayon yung ibang mga Rochelle fans, mga Blue Hearts, napunta sa'yo. Nakuha mo, nauto mo yung mga yan. Mga dati yung mga followers ng Rochelle. Nakikita ko yan, yung mga nasa mo. Nakikita ko mababait yung mga yan. Pero nadaya mo. Mahusay ka magsalita. Malakas ka mandaya. Dati si Ruel, binanatan mo. Ngayon, si Papa Eds na sinisiraan mo. Fake news ka pa. Hindi naman yung 30 sacks of rice, kay lang yung kay Papa Eds eh. Grabe ka. Tuloy natin to. Kasi ang ganda ni Yancy, and then yun nga, sabi ko nga, sinusuportahan ko si Edo dahil ka-brother ko, pero hanggang doon lang yun. Pero pagka meron ako din nagugustuhan, hindi ko naman din sasambahin. Hindi namin sinasambay Ay, sa tingin mo ata, ang LC ay sinasamba ng mga viewers eh. FYI yan. FYI lang, Japina, di namin sinasamba yan Para para maintindihan mo, di namin sinasamba yan.
So anyway guys, try natin na basahin yung mga nag-comment ha. Maintindihan na ni Japina kung ano yung sentimento ng mga viewers and followers ng EDSI sa mga pinagsasabi niya. At dito, marami dito kang makikita at matutunan sa mga komento ng ating mga viewers. Basahin natin si Ayesha. Ba't tumatalan tong aking guys? Teka lang po Basahin si Ayesha. Si Ayesha Bong siya ata to eh. And just imagine, hindi sa kanya, ba't tumaano tong aking guys? Sabi niya, and just imagine, hindi sa kanya nakikipag-connect ang Kegs. Kasi kay Edu, kay Jello, sabi niya, ulitin natin guys. And just imagine, hindi sa kanya nakikipag-connect ang Kegs. Kasi kay Edu, kay Jello. At nagkakaproblema itong ating guys. Sasya lang guys, hold on lang po laki guys. Hold on lang guys. Medyo, yan na. Si Ayesebong, sabi niya, and just imagine, hindi sa kanya nakikipag-connect ang Kegs kasi kay Kuya Jello. So, ibig sabihin, itong Kegs pala, nakipag-connect pala kay Jello, hindi kay Papa Eds. O, ibig sabihin, hindi nakipag-transaction. Si Kuya Jello lang kausap. Meaning, hindi niya alam about sa mga plano ng sponsors niya. Ibig sabihin nun, may sponsor o wala, tuloy ang pagcha-charity at buong pusong binigay ng sponsor niya yung bigay nilang bigas. O, kita mo, Japina? Yung Kegs pala, buong puso palang ibinigay yun, no? Walang katulad si Kalingap Edu sa lahat ng napapanood natin na mga kasama ni Rob. Real talk lang, pure charity with the mind and heart. Yon. Salamat, Ma'am Ayesha. Comment niya to. At Cheryl M. Castor. Ito, Japina, may nagtatanong sa'yo. Tanong ko lang, bakit tanong ko lang, ba't tumatalon to? Tanong ko lang, bakit pagdating sa kay Eds or Edsy, ang init ng ulo nila? Ano bang nagawa ni Eds sa kanila? Bakit hindi tantanan sa mga inggit? Wala namang ginagawa ang tao nila. At sponsor ang kusa ang nagbigay, hindi inihingi ni Eds ang tulong. Para bang kalahating mundo babag sa buhay at successful ni Eds? At napansin ko lang lalo na kay Vian, lahat na lang nakikitang mali anong meron kay Eds. At kay Vian, wala sila lalo na kay Eds. Sunburst ako pero parang abot langit at galit nila sa dalawa, lalo na kay Eds. Nasumisip-sip yan guys. Parang ginawa niya yan kay Ruel, di ba nabanggit ko kanina. Last time, no, pinunaan niya din si Ruel of Malalag. No, ganyan yan. Napansin ko yan, hindi yan kumakampi. Napansin ko yan, guys, kasi alam naman si Japina, aminin man niya sa hindi, galit yan kay Ate Edna. At galit yan sa Kalingap. Nakatotohanan. Ewan ko, itatanggi niya. Pero halata naman, di ba? Pero nyo guys, panahon ng Rachel nag-comment ako dati. Parang may nagawa lang na mali, no? Nagkamali lang ata si Ruel. I don't know, nakalimutan ko yung portion na yun. Matagal na kasi. Pero ang issue dito guys, yung point dito, nagkamali si Ruel of Malalag, no? Kumampi siya kay Rachel. Na hindi naman dapat. Kasi kung may problema yung dalawa, wala kang kakampihan doon, dapat pag-ayusin mo. Ang ginawa niya, kinampihan niya si Rachel, binanatan niya si Ruel sa live niya. Kasi nga, yan si Japina, feeling ko lang baka mali ako. Kumakampihan sa mga beneficiary talaga. Kasi galit nga sa Kalingap yan Galit yan, halata naman Kahit pakitaan mo na mabuti, galit pa rin, may nasasabi. Napansin ko yan kasi paano ng Rochelle, ganun din, kinampihan niya si Rachel. Binanata niya sa live niya si Ruel. Pinalapa niya. 'Di ba? Tapos ang matindi pa rito, guys.
O yan na. Nakita ko na sa EDSI ginagawa niya. Ang kinakampihan niya si Beyonce. Ang binabanatan niya ngayon si Papa Eds. Di ba matindi, di ba? Matindi siya, di ba? Kaya may format No, may format yung ginawa niya sa Rochelle sa si EDSI ngayon. Isa Danjoy ata, hindi na siya makaporma Ayaw siya supportahan Ngayon si EDSI nagpaparamdam siya. Ma'am Josephine Corner, bakit siya nagtatalak, Sir Merzano? Hindi naman galing sa kanya ang binigay na 30 sacks of price. Yun yung nagtataka nga ako LCM Comdoy. So kung hindi ka na nanonood sa vlog ni Kalingap Edo Japina, whatever ang tawag sa'yo, wala kang alam. O, di ba? Hindi ka na nanonood, meaning fake news ka. Salita ka ng salita, wala ka palang katibayan. Palibhasa, nakabase ka lang siguro sa picture na nakikita mo. Yung question mark. Hindi mo inalam kung para saan yung mga bigas na binigay. Ba't tumatalon tong guys? Tumatalon. Hindi mo inalam kung para saan yung bigas na ibinigay ng mga sponsor ni Edu. Question mark. Siguro naman, wala kang pakialam doon. Totoo, wala siyang pakialam doon. Yun ang real talk. Wala siyang pakialam doon, ma'am. Ma'am Elsie. Bakit may ambag ka ba? Pera mo ba yan? Gumawa ka ng ibang content. Sa magandang paraan, hindi yung maninira ka ng tao para lang magkapera. Boom! Diba, sabi mo, sa dami na mahihirap, ba't nyo tutulong kay Papa Els? O ngayon, tanungin kita, sa dami ng content, bakit Kalingap ang kinokontent mo? Kasi, kapag iba ang kinontent mo, lalangawin ka. Ngayon, magagalit ka sa akin, narinig mo to, hinahamon kita, i-play mo to sa live mo. Hinahamon ko si Japina, mag-content siya ng iba, wag Kalingap. Sabi niya kaysa daw, dapat daw itulong sa mahihirap. Sa dami na mahihirap, dapat doon daw itulong. Balik rin natin. Sa dami ng content, ba't di ka mag-content? Gusto mo, gawin mong content yung dapat tulungan. Yun ang content mo. Alam mo pala yung tama ba't di mo ma-content? Kasi lalangawin ka. Lalangawin ka, Japina. Hamon ko sa'yo. I-play mo to. Ewan ko, mape-play mo to sa sa live mo. Pero takot ka. Kasi magigising yung mga viewers mo, followers mo, inuuto mo. Tanga. Hamunin kita. Sa dami ng content, ba't Kalingap ang kino-content mo? Ikaw may sabi, wasak na wasak, magulo sa Kalingap. Pero dikit ka ng dikit. Di ba nakakahiya? Nasaan ang prinsipyo mo doon? Maria Belen Dagunan, tama ka dyan, Sir Merzano, TV 2.0. Wala namang alam yan. Kasi sabi niya, hindi siya nanonood kay Papa Eds. Ang alam lang yan, magpuna ng mga vloggers na ginagawa ay mabuti sa kapwa. Ang mga vloggers na katulad yang masama, hindi yan nakikita. Force na ako nanonood sa Kalingap, force ko nang na din yan nakikita na walang tamang ginawa sa Kalingap. Kita mo? 4 years nanonood si ma'am sa Kalingap, no? Ayan, 4 years na ako nanonood sa Kalingap, force ko na din, sabi niya, 4 years ka din daw niya napapanood. Yan, biri mo 4 years siya nanonood sa Kalingap, mabubuti namang ginawa, wala namang ginawang masama ang Kalingap. 4 years siya nanonood sa Kalingap, pero 4 years ka din niya nakikita na walang tamang ginawa sa Kalingap. Ayan, kita mo? 4 years ka niya pinapanood, pero ikaw tuligsa ka ng tuligsa. Nakaalam mo, napaka-perfecto mo. Hinahanapan mo ng mali. No, sabi nga nila daigin mo ng mabuti ang masama. Kaysa puna ka lang puna. No, ako, normal lang, pumuna ka. Pero make it positive criticism. Constructive. Hindi yung magsasalita ka pa na si Ate Edna, sinasamba ng Kalingap. Walang ganito, hindi kami kulto. Normal lang, syempre, pag may nagkamali, pinag-uusapan yan behind the public. Hindi yan pinag-uusapan sa public. Dapat yan private. Pero ikaw, gusto mo lahat ng pinag-uusapan, gusto mo ikalat. Kasi, kumikita ka dyan sa YouTube. O alisin mo yung monetization mo. Pero hindi mo gagawin yan.
G lives Ed knows ba yan? True ako yung Marzano. Anong pake? Bakit si Papa Ed reaction niya? Kasi viral, hahakot nga na naman siya ng viewers. I-check mo nga sa mga keyboys, no, sino mas maraming charity vlog binipasya na tinutulungan tinutulungan si Kuya Edu lang. Yung iba, umahakot na lang sponsor pero wala namang charity, mga channel. Ayun. Nila, diba? Puro papogi lang daw. Comment lang din daw ni Ma'am G. Ma'am G, grabe ka. Sobra ka dito. Talagang marami nagko-komento sa iyo. Talagang tingnan niyo guys, O sa YouTube, punta tayo sa YouTube sa nag-comment sa akin. Crystal James, real talk ka, Japina Sir Marzano. Hey Japina, dapat watch Kalingap Edu and learn. Think before you speak, wag bitter. Tama. Masyado ka kasing bitter. Lahat na lang pinupuna mo. Ang daming pwedeng punahin. Balik natin ulit sa kanya. Sa dapat punahin, bakit Kalingap ang pinupuna mo? Lakas mo mag-advise. Hindi sarili mo, hindi mo mabigyan ng advice, Japina. Delikado yun, Japina. Team Ilonggo Vlog. Hello po, Sir Mars. Tanong lang, nakasama ba sa listahan ni Kalingap Edu si Ma'am Michelle Japina? Sa isang sakong rice para naman tumigil na sa kakaiyak. Japina, gusto mo i-request ko kay Papa Ed, isama ka sa listahan. Ilan bang sakong bigas ang kailangan mo? Si Papa Ed kasi 30 sacks kanya lang eh. Ang hirap ng fake news, no? Umaasa lang sa kung ano yung marinig. Saka nagdada ng dada. Meron dakdak ka ng daktak, wala ka palang alam. Kabobohan kasi yung ganun eh. Kabobohan yun, Japina. Yung mga ganung style. Yung parang, may nakita ka lang information, may nakita ka lang, Kegs, nagbigay ng 30 sacks. Di mo pinanood. Di mo pinanood, di mo inalam, di ka nag-research, di ka nagtanong-tanong. Pag ako, meron akong di alam. Tatanungin ko yung mga viewers ko, mga solid yung mga yan. Ako, hindi ko lahat alam eh. Kaya minsan tatanong ko sa mga viewers ko at even sa mga admin ng ng grupo ng Kegs. Diba? Kaya, ewan ko sa'yo, Japina. Starshall, watching replay po, Sir Mars. Gusto lang ng views ni M. Tsaka di mo naman pwedeng pagsabihan. Sino ba yung Japina na yan at sobrang bitter? Grabe at pinagdaanan sa buhay. Kaya kahit yung mga taong tumutulong, binabanatan niya. Grabe yan Grabe yung mga comment, no? Mambini Utor. Grabe naman maka-react si ate. Hindi naman pala siya nanonood kay Kalingap Edu, kaya hindi niya alam. Kung paano tumulong ang sinasabihan niya ng ganon, tumahimik ka na lang kaya. Cherry Sudara, nagpapasin lang yan, nilalangaw na kasi. Japina, nilalangaw ka na daw. Sabi ng mga viewers at supporters ng EDSI. Crystal James, real talk kay Japina Sir Marzano. Hey Japina, dapat watch Kalingap Edu and learn. Think first before you speak, wag bitter. Lilibet Cantiga, number 1 basher ng mga Kalingap vlogger talaga yan na nagpapanggap na supporter. Tapos na siya kay Ruel of Malalag, manggugulo kay Edu naman siya nagpapapansin. Baka galit ka sa pamangkin ni Ate Edna, real talk, Japina. Baka galit ka lang sa pamangkin niya na si Papa Eds.
Aminin mo na. Ayaw mo talaga sa Kalinga Vlogger. So, medyo, ang gagawin mo kasi, yung style mo, didikit ka sa beneficiary. Kunwari, kakampi ka sa mga beneficiary. Di ba? Ganun ginagawa eh, di ba? May gumagawa ng ganyan eh. Kunwari, kakampi sa beneficiary. Siyempre. Beneficiary yan eh. Hindi naman yan, alam nyo guys, magkaiba kasing beneficiary sa Kalingap supporters, Kalingap Vlogger. Siyempre, galit ka sa Kalingap Vlogger, galit ka sa Kalingap Vlogger. So, ang mangyayari, ang pupunahin mo, itong mga beneficiary. Kunwari, kakampihan mo yan. Pag nakuha mo loob ng beneficiary at yung supporters ng beneficiary, nakuha mo yan, tsaka mo papasukin yan. Di tulad, di ba may nangyari yan? Di ba? May lumabas na beneficiary. Beneficiary yung target nila. Pag yung beneficiary na uto at may nararamdaman, oy, may mga reactor palang kumakampi sa akin. Hindi lalakas sa loob ng beneficiary. Tapos sasabihin, ito guys scenario lang to, sample lang to. Umalis ka dyan sa Kalingap. Sisikat ka pa, pag umalis ka, malaki pa makukuha mo. Ayan na. Hanggang sa yung beneficiary lalayas na sa Kalingap. Pero kay Beyonce, hindi mo magagawa yan. Matalino si Papa Eds at si Beyonce. Saka mag-boyfriend yan. Soon to be guys, soon to be. Jovi, scammer yan, sabi niya kapatid daw siya. Magpanggap, nakakahiya. Walang kapatid na pinagmamalaki ang paghamak sa kapwa kapatid. Alaka! Japina! Baka daw scammer ka, sabi ni Jovi. Alam mo, may punto si Jovi Scammer yan, sabi niya kapatid daw siya. Tama naman. Kung kapatid ka, sabi niya walang kapatid na pinagmamalaki pa ang paghamak sa kapwa kapatid. Oy, shoutout sa mga followers and viewers ni Japina. Tanong niyo sa kanya to. Kapatid niya pala sa pananampalataya yan. Diba? Bakit na ipinagmamalaki pa yung paghamak sa paghamak sa kapwa kapatid? Grabe ka, Japina Kaya Silvestre, nagpapasikat lang yung Sir Marzano, baka gusto sa kanya ibigay yung bigas. Sabi ko nga oy Kegs, tanongin si Japina, baka gusto magpalista. Ilista niya naman, kawawa naman Bigyan niyo ng bigyan niyo ng bigas. Baka sakali magbago. Elaine Paz, hello boss Idol Marzano. Grabe si Japina, bitter ang live si Papa Eds nga na surprise sa binigay ng sponsor. Teka, ibig sabihin yung binigay na excuse me guys, yung binigay na socks ay pala, surprise para kay Papa Eds. Surprise pala yan Kaya pala tama yung sinabi ng isang diba, taga-Kegs, si Ma'am Bongs, Ma'am Asia Bongs, na daw na yan, hindi sila nakikipag-usap kay Papa Eds, kundi kay Kuya Jello. Kasi nga surprise, diba? Binigay ng sponsor niya 30k sacks ng bigas, 24 lang doon kay Papa Eds para sa mga beneficiary niya. Yung tatlong sack daw kay Kuya Bal Santos Matubang para sa Lighthouse. Yung tatlong Kalingap Jilo beneficiary din niya na yun, ibig sabihin 24 kay Papa Eds, no? Ibig sabihin 24 daw yung kay Papa Eds na sacks. Tapos yung tatlo kay Kalingap kay Kuya Bal, no? Kay Kuya Bal, and then yung tatlo sa beneficiary ni Kalingap Jello. Kita niyo 'yon? Ayan puro yan kuda, nakakaloka na Japina. Paano yan, Japina? 4 na taong ka ng puna. May nangyari ba? Sa kakapuna mo? Nasa Kalingap ka pa rin? Maghanap ka na ng ibang content, Japina. For delikadesa naman, uy.
Sabi ng mga viewers saka supporters mo, magaling ka daw eh. Mag-content ka na ng iba, Japina. Eh yung lakas mo loob magsalita na yung mga sponsor wag tumulong sa marami daw mahihirap diyan. Ba't sa vlogger pa? O ngayon sabihin ko sa mga viewers mo, bakit sa dami ng content ni Japina, bakit kalingap? Eh ang daming pwedeng i-content, lalo ngayon daming problema ng bansa. Di ba siya nag-iisip noon? Marilu Malu, thanks sponsor Mer sa pagpapaliwanag at pagtatanggol mo kay Eds. Tanong ko lang dyan, bakit siya nagagalit, hindi naman siya nagbigay? Yun nga, hindi na ang tanong ko eh. Hindi naman siya hiningaan ng pera eh. Yung nag-sponsor ng bigas kay Edo, alam kong masaya at kusang loob siyang nagbigay. Totoo po yan. Dahil alam niya kung papaano tumulong si Ed sa mga taong nangangailangan, siya ano ambag niya para para mangawa-ngawa? I love Edo and Beyonce solid. Exactly. Anong ambag mo, Japina? Parang visit na visit ka pa sa sponsor kasi binigay Papa Eds. Tsaka let's admit, real talk lang. Alam mo, kasi ito minsan, inaano kasi nila yung charity. Dapat yung mga charity vlogger, hindi binibigyan yan. Real talk lang, Japina. Yung politiko nga, binibigyan ng mga supporters and followers nila. Minsan, hindi lang, alam mo ba, sa mga politiko, hindi lang yan simpleng bigay. Malakihang pera. As in, mas malaki pa sa nakikita mo. Kasi nakikita mo, charity vlogger lang eh. Yung iba, sa sobrang bilib na bilib sa politiko, nagbibigay ng raptor. Di mo ba alam yun? May kilala nga ako, sa sobrang fan siya ng presidente. Binigyan niya ng ginto, yung presidente. Maraming, pwede mo sabihin sa tao na yun, "Uy, ba't mo bibigyan ng ginto tong presidente? Ang dami naghihirap." Baka mapahiya ka. Yung presidente, bibigyan mo ng ginto. Ang mahal ng ginto, guys. Coin, gold ang binigay niya. Ngayon, sasabihin mo dun sa nagbigay, dapat ibinigay mo lang sa mahihirap. Baka pa mapahiya ka pa. Karapatan niya yung magbigay sa presidente. Kung yung pinakamataas na tao sa mundo, o pinakamataas na yung taong may mataas na posisyon sa Pilipinas na lang, binibigyan ng ginto. Kasi presidente siya, marami siya nagagawa. Tumutulong siya sa mga syempre siya ang presidente, siya ang gumagawa ng dapat gawin sa Pilipinas. Binibigyan ng ginto at ng kung ano-ano pa. Much more pa ang isang taong tumutulong sa kapwa. Kasi iniisip nyo, dapat pag nag-charity vlogger ka, hindi ka mayaman. Nasa YouTube sila. Real talk lang, Japina. Pag nasa YouTube ka, talagang kikita at kikita ka dyan. Hindi mo maiiwasan yan. At syempre, pag naging vlogger ka, hindi mo maiiwasan, meron ka ng mga supporters and fans. Na hindi mo maiiwasan kung ituring ka parang artista na rin. Ganun na nangyayari sa mga love team. At ako, yun na napapansin ko. Feeling nila artista na itong mga vlogger. Ibig sabihin ba, artista lang ang may karapatan na bigyan ang mga politiko lang? Ang charity vlogger hindi pwede? Saan mo mababasang batas yan? Kahit nga ako, magbigay ako ng gusto kong anong ibigay ko. Hindi mo ako mapapagbabawa, hindi mo pwede pagbawalan eh. Ganun yun. Sana, payo ko lang sa Japina, punahin mo yung sarili mo. Punahin mo yung sarili mo. Huwag ka puro dada ng dada. Kasi nakakaawa ka lang. Mas naaawa ko sa'yo. 4 na taon ka na hirap. Puna ng puna sa kalingap, hindi mo mapabaksak. Kasi alam mo, Japina, kung masama talaga ang kalingap, ako sa Japina, kung masama ang kalingap at tama ka, ikaw ang mabuti. Matagal mo nang napabaksak ang kalingap. Hindi aabot ng 4 na taon. Biri mo 4 na taon, ganyan ka, puna ka ng puna. O sabihin na natin, hindi 4 na taon, 1 taon na lang. O, 1 taon ka ng puna, hindi mo mapabaksak. Mas marami pa rin sumusupport sa kalingap kaysa sa mga pumupuna.
Yung karamihan ng mga pupuna magaling sa ibang ano yan, community. Na talagang hindi naman talaga mga solid kalingap yan. Galing yan sa ibang community. Kaya nga iba nauuto mo eh. Anyway guys, no? Sana ay nag-enjoy kayo sa ating podcast. Medyo gusto ko lang po maiba yung ating programa. Pero syempre guys, mag-react pa rin tayo, no? It's a part of guys, innovation sa ating YouTube channel. Kasi iba dyan, alam ko patulog na. Iba, abang natutulog, abang hindi pa inaantok, nagpapaantok pa lang, gusto nakikinig sila. So, naisip ko tong ganitong style ng ating pagbablog, itong podcast. Anyway guys, maraming salamat po at sana po'y nag-enjoy kayo. At kung ako po'y may maling sinabi, please correct me if I'm wrong. Aminin ko naman po kung mali ako, no? Ako hihingi po ng tawad. Pero sana mag-ingat po kayo sa mga ibang content creator na puro ang inuuna ay bibig. No, inuuna ang bibig, hindi iniisip, hindi ginagamit ang utak. Hindi marunong mag-verify ng information, basta kuda ng kuda. Makapuna, wagas, pero ang sarili hindi mapuna. At sabi ko nga guys, no? As long as yung tao gumagawa ng mabuti sa kapwa, pabayaan mong gumawa ng mabuti. Huwag kang puna ng puna. Mamaya, kakapuna mo, ikaw pala yung maraming ginagawang mali. Anyway guys, ito po ang paborito nyong reactor. Marzano TV 2.0. Magandang araw po sa inyo lahat.